Good morning, welcome back mga casters, no? So for today's vlog mga casters, need natin pupunta sa Cebu City, specifically sa Labangon, Tisa, Cebu City. So you may be wondering kung anong gagawin natin dun. So kasi mga casters, for today's vlog, may schedule tayo sa rewiring ng mga auxiliary lights natin, no? Bakit mga? Kasi dalawa yung auxiliary lights natin. Currently, yung motor natin may dalawang installed na auxiliary lights. First is yung TDD Night Ranger and second is yung K3S Reaper. So alam nyo naman siguro mga casters na medyo matagal-tagal na rin tong TDD Night Ranger natin. Siguro mga almost mag 1 year na, no? Pero hindi siya na totally maximize talaga kasi yung TDD Night Ranger mga casters meron siyang 7 modes. Pero currently sa setup kasi natin mga casters, ano lang, naka-mix siya, hindi na maximize yung 7 modes niya. Kaya yun yung reason kung bakit ipa-rewire natin siya, para ano mga casters, ma-maximize natin, may use talaga natin yung different kinds of lights, yung lights talaga niya, yung different kinds of 7 lights sa TDD Night Ranger, okay? So sa pagkakaalam ko mga casters ay may i-install yung tig-install dito, no? May tri-switch, so we will be needing 3 switches para ma-maximize natin yung 7 different kinds of modes sa Night Ranger, okay? And we'll see if kaya niya ma-mix yung K3S Reaper natin, yung pangalawang pangalawang auxiliary natin, ma-mix natin sa TDD Night Ranger. So we'll be knowing that soon if possible ba, okay? So yung pupuntahan natin mga casters is located somewhere sa Tisa, Labangon, Cebu City, no? So according dito sa Google Maps, magbabiyahe tayo ng 59 kilometers. So meron siyang estimated time na 1 hour and 27 minutes, okay? So samahan niyo mga casters para makita niyo yung pag-rewire. So sa ano natin, sa auxiliary light natin, okay? So see you there mga casters. So mga casters, kakaalis lang natin, no? Kakaalis lang natin, and time check, it's still 6:12 AM and today is Sunday. So again, papunta tayo na Cebu City, specifically dun sa Labangon, Tisa, Cebu City, kasi andun located yung tao na si Sir Jorens, no? Shout out to Sir Jorens. So ito pala yung Facebook page niya, and yung isang page niya na for, I think, business purposes, no? So pupunta tayo sa kanya kasi may schedule tayo na for rewiring ng TDD Night Ranger natin. Kasama na rin, included na rin yung yung K3S Reaper at saka yung horn, yung busina natin. So sana maayos ni Sir Jorens, no, yung problem natin. Actually hindi naman talaga siya problem. Ano lang, parang mas pa lang natin, mas i-improve lang natin ng konti. And we will be using 3 switches para pa-enable yung pagka-maximize ng 7 modes ng TDD Night Ranger. Kasi sa nakikita niyo na current setup ngayon mga casters, kasi isa lang yung switch natin. Ito lang yun mga casters, oh. Ito lang yung switch natin, yan siya, okay? So hindi kasi ma-maximize or hindi kasi magagamit yung TDD Night Ranger na 7 modes kung ito lang yung switch na need natin. So kaya bumili ako sa Shopee ng tri-switch, okay? Tri-switch. Uy, mayroong disgrasya ata mga casters. May disgrasya pa talaga. Buti na lang buhay pa. Hop. So yun, umagang umaga pero may disgrasya na. So ingat-ingat talaga sa daan mga casters, no? And always wear safety gears, no? Basically helmet nun, napaka-importante talaga. Okay?
So yun lang mga casters, and update na lang ako mamaya mga casters pag andun ako sa Cebu City, okay? So see you there mga casters. So mga casters, so time check, it's already 7:11 a.m. no? So again, it's Sunday and we are still currently here in, I'm not sure if Mandawi na ba to, if part na ba to siya sa Mandawi, pero malapit na tayo mga casters kasi sa unahan sure ko Mandawi na. Okay, so after sa Mandawi City, Cebu City na, okay? So wala lang mga casters, nag-record lang ako kasi maganda yung view dito. Okay, so balik lang ako mamaya mga casters. So hello mga casters, no? So time check, it's already 7:26 a.m. and papasok na tayo sa Cebu City mga casters kasi itong area na to, ito na yung boundary sa Mandawi City and Cebu City. So right now nasa Cebu City na tayo, under na to sa Cebu City na area of responsibility. Okay, so nagpagas pala ako kanina mga casters nung nag-check ako sa phone ko. Sabi ni Sir Jorens, nag-chat kasi si Sir Jorens sa akin, sabi niya sabi niya na mag-breakfast na lang daw muna ako bago ako diretso sa bahay niya. Okay, so hanap na lang ako ng kainan mga casters, no? So breakfast lang muna tayo daw, sabi ni Sir Jorens, kasi mag-prepare din siya sa mga things niya before niya i-service yung motor natin. Okay, okay, so ito pala yung Bayfront Hotel mga casters, Bayfront Hotel Cebu North Reclamation, at ito yung SM City sa Mabolo, sa North Reclamation area. Yan. At sa nakikita niyo mga casters, merong mga bagong kinoconstruct, so I think expansion yan sa SM dito sa Cebu. Okay, so mga casters, tapos na tayo kumain, no? So alis tayo dito, tapos na rin tayo nagbayad. So tara na at puntahan na natin si Sir Jorens dun sa Labangon Tisa, Cebu. Okay, so magbe-base lang tayo mga casters sa tawag doon sa Google Maps natin, kasi hindi natin alam kung saan talaga specifically yung bahay niya. Alright, so we base lang tayo sa Google Maps mga casters. So yun, no, kakatapos lang natin kumain dito sa Chevan Fast Food. Dito yan sa malapit sa Arlandon Street, malapit din sa LS1 Pension House. Okay, so from here mga casters, we still have 3.9 kilometers left na bebahiin natin, no? So nasa Cebu City na tayo. So according dito sa Google Maps, estimated may 12 minutes pa tayo. So okay, so I'll just have to based on the Google Maps mga casters. Okay, so I'll update once if ano na tayo sa bahay ni Sir Jorens. Okay, so tara mga casters. Hello, so mga casters, update, no, andito na tayo. Nagkita na kami ni Sir Jorens, no. So dito pala yung area niya mga casters. So dyan pala yung area niya, yan. So pinark ko lang yung motor dyan. I think dito lang yung lugar kung saan siya mag-service sa motor natin. I mean dito lang yung place kung saan siya magtrabaho sa motor natin. Okay, so hindi siya crowded, maganda yung lugar, tapos mahangin din, at saka maganda rin yung yung panahon. Okay, so mga casters, umalis pa ng saglit si Sir Jorens, no? Umalis pa siya, may kasama siya, ewan kung saan siya pupunta, pero saglit lang siguro yun kasi alam naman niya nandito na ako. So naghintay na lang muna ako sa kanya, and update na ako mamaya mga casters. Okay, so ayun mga casters, no, sinimula na ni Sir Jorens na itrabahoin yung motor natin. So sa nakikita ni mga casters, tinanggal na yung mga cover, tinanggal. So nakita mo na yung mga internal wirings, mga parts sa motor. So kung nag-wonder kayo kung saan yung wire, ang mga cover, dito lang yung mga cover mga casters. So sinimula na ni Sir Jorens. Yan. Kung sa'yo una ni mo, kung ano na ni Sir, buhaton? Para TDD. Tibit na ito yung 7 modes. Okay. So sabi ni Sir Jorens mga casters ay unahin niya muna daw yung TDD Night Ranger natin. So ito yung TDD Night Ranger natin na auxiliary light, kasi yung sa tabi nito, ito yung K3S Reaper, ibang auxiliary light din to. So gaya ng sinabi ko kanina,
para ma-maximize yung 7 different kinds of modes, dapat natin ipa-rewire, no? So nagdala din tayo ng yung sinuggest ni Sir Jorens na tatlong switch. Ipapakita ko na lang sa iyo mamaya mga casters yung tatlong switch. Pero for now, trinabaho pa ni Sir Jorens yung mga, yung sa mga wirings. Ipit ra ang wire na nasa usa diri kani wa gisolda. Touch siya, hindi gamit og speaker wire. Speaker wire. Speaker wire, dili automotive. Yan, ang wire nga ni atong pang-remove kay atong usbon. Ang wiring. So yun mga casters, maraming mga ni-remove si Sir Jorens no, ng mga wire. Kasi nakita niya na need talaga i-replace ng mga dapat talaga na wire na pang, yun, tawag niya na automotive na wire. Kasi minsan sa mga wire na nagamit daw dito mga casters ay mga pang speaker na wire na hindi naman talaga siya recommended talaga. So yan, sa nakikita niyo mga casters, maraming mga ginupit-gupit si Sir Jorens, no. So lahat ng yan ay papalitan. So I think parang malaking trabaho talaga to. Pero okay lang sa as long as maganda yung pagkagawa, maganda yung mga materials, yung sa mga wire, yung quality talaga. So yan, medyo mahaba pang trabaho talaga to. Splicing kuno. Grab. Casters na open na, expose na talaga siya. So may sinuggest si Sir Jorens, no, hindi siya related sa light pero bracket pa rin siya kung saan dyan ilalagay yung auxiliary light natin. Alam naman natin na mabigat yung TDD Night Ranger, no? So suggestion ni Sir Jorens mga casters is mag-order tayo ng RM bracket sa Shopee. So bibigyan tayo niya ng link, no? Kasi yung RM bracket, based sa mga na-handle niya previously, talaga siya, walang alog. Unlike dito na umaalog siya. So wala siyang alog. Matibay siya kasi yung bracket is naka-attach dito. Dito daw. Diyan, naka-attach siya dyan. Kaya matibay talaga. Matibay. Kasi sa current setup kasi natin mga casters, yung bracket natin is naka-attach sa left side at saka sa right side. Both sides. At saka dito. Dito at saka dito. Bali, 4. Pero kahit dito lang siya naka-attach sa both sides, left and right, at saka dito sa left and right sa may upper portion, umalog pa rin siya. Unlike sa sinabi ni Sir Jorens na dito daw nakakabit. Bali, dito na side, left and right, pero wala dito, pero nakakabit dito. So matibay siya. So in the near future mga casters, pag may extra tayo, pwede natin i-order natin yung bracket na yun at saka babalik tayo ni Sir Jorens dito para ipa-install natin. Mailagay natin yung tama, yung TDD natin, no? So mga casters, medyo matagalan pa tayo, no, sa pagpatrabaho ng motor natin, no, kasi marami siyang dapat ayusin talaga, no. So ayan mga casters. So since ito isa to sa main concern natin, yung TDD Night Ranger, dapat to siya i-rewire para ma-maximize yung 7 modes niya. Tapos yung pangalawang auxiliary light natin, yung K3S, ayusin din to, i-rewire. So as you can see, marami pa talagang gagawin, no. So may mga switches pa dapat sa TDD. Yung binili natin na tatlong switch, ito yun yung gagamitin para sa TDD. At saka yung current switch natin,
na currently inaayos ni Sir Jorens. Yun yung gamitin na switch para sa K3S Reaper. Okay? So nadiskubrihan ni Sir Jorens na may sira pala sa sa yung switch natin, yung nag-isang switch natin. So inaayos pa ni Sir Jorens if ma-fix pa ba siya. Hopefully na ma-fix siya para 100% functional talaga. So yun yung dalawa. Hindi madali na magtrabaho sa mga rewiring ng mga ganitong klaseng ilaw, mga casters, lalo na yung TDD, kasi the more na mas marami yung mga ilaw, the more na mas marami yung wirings, yung mga functionalities niya, no? So kaya pinatrabaho pa talaga ni Sir Joren. So yun mga casters, no? Yung binili natin casters na bracket, ito yun sa Shopee. Ayan. Tapos kinabit na initially ni Sir Jorens yung tatlong switch, no? So ikabit na yan sa tatlong hole sa bracket na yan. Para yung bracket na yan ay ilalagay dito somewhere dito banda. So yun mga casters, no? May binutasan si Sir Jorens. Bale dito banda. Ito may nagbutas siya sa kabilang side para maipasok niyo yung yung bracket. So naipasok na yung bracket. So nakita niyo yung bracket na naka-install na yung tatlong switch. Yan siya. So yung mga casters, no, naikabit na ni Sir. May tinest lang si Sir Jorens. Hindi na mo siga dali. So currently mga casters, nag-test pa si Sir Jorens. So ayun mga casters, no, chinek namin so kanina, so wala nang separate na yellow and white na ilaw sa K3S Reaper natin, so bali mix na lang talaga siya. So yung currently na ginagawa ni Sir Jorens ngayon mga casters is ano niya, parang meron siyang mga binago kasi para sa tingin niya parang kalatingnan yung mga wires, so hindi siya properly arranged. So binago niya, ginamitan niya ng soldering iron, no? Yun, sinolda niya, tapos nilagyan niya yung mga nilagyan niya yung mga nirewire niya yung mga arrangement ng wires para hindi masyadong kalat tingnan. So itong wire na to na currently na tinatrabaho ngayon, ito yung wire sa signal light natin, sa signal light. So isa sa mga plano ni Sir Jorens mga casters na is, aside na ina-arrange na yung mga wirings para hindi siya kalatingnan, binabago niya yung mga ibang connection ng wirings para mas comfortable talaga, at saka mas maganda siyang tingnan, at saka kung need na mag-replace ng ibang klaseng wire na yung mas recommended talaga, ginagawa ni Sir Jorens. At sabi din ni Sir Jorens na lalagyan daw niya ng socket para if ever may future na naman na mga gawa na ipatatrabaho sa mga wirings, hindi na need na mag-cutting pa sa mga old na wirings na naka-install. Yung socket na lang yung i-adjust, no, yung tatanggalin para wala nang mga cutting sa wire na mangyayari for future na mga mga trabaho if magpa-rewire na naman tayo, if may mga bago tayong mga lights na ipa-install or may mga changes, no. So lalagyan ni Sir Jorens yan ng mga socket. socket.
So currently mga casters, may ibang wire na naman na inayos si Sir Jorens. So parang inarrange na yung mga wire para hindi siya mas kalat tingnan. So yung mga wire na yan mga casters na currently na inayos ni Sir is yung sa wire natin sa headlight ng motor natin. So sa headlight na wire. So inayos yan ni Sir Jorens. So yun mga caster, so nilagyan na ng socket ni Sir Jorens yung wirings. Tapos inayos niya yung mga ibang wire dyan sa headlight at saka yung sa signal light natin. Kulian na lang. Para sa clearance. So mga casters, tapos na si Sir Jorens no, na i-rewire yung mga internal na wirings, specifically sa signal light natin. Yan. So tapos na yan, ilagay lang yan dyan. Tapos kung napansin yung mga casters, merong socket na nilagay. So nakasocket na siya both sa left side at sa right side. May socket din sa isang side. Yan siya, may socket na rin oh. So yung next na ginawa ni Sir Jorens is yung sa wiring naman ng busina natin. Wiring ng busina. So plano din ni Sir Jorens na lagyan ng socket yung sa wiring ng busina. Yan siya. So wiring na naman sa busina yung wina-workout ngayon. Gunting dot. So mga casters, ina-arrange ni Sir Jorens no, yung wiring na galing direkta dito sa Tidigin Night Ranger natin. So talaga niya na ganito. Para mas hindi kalat, tingnan yung wire na connected sa Night Ranger. So mga casters, yung ginagawa ngayon ni Sir Jorens, naglalagay siya ng 4 na relay. So ito yung 4, 1, 2, 3, 4. So gumagawa siya ng 4 na relay. So yung isa dyan is para sa Night Ranger. Itong tuluan ni Sir? Sa tulo? Night Ranger to. Then horn. So 3 relay ang kailangan na gagawa ni Sir Jorens para sa Night Ranger. Tapos yung pang-4 is horn. Yung pang-4 mga casters is horn para sa busina. So nag-total ang 4 na relay. So yun mga casters no. Unti-unti nang nilalagyan ni Sir Jorens yung mga wire na connect sa tawag ka sir, lingot ko. Really? Sa 4 na relay. Yung 4 na relay mga casters may mga maraming wire kasi itong TDD Night Ranger na auxiliary light is napaka marami talaga yung wire niya dahil siguro sa 7 modes niya no. So unti-unting nilalagay yung mga wire sa isang insulator hose. Ito yung insulator hose mga caster.
So yung epekto niyan pagkatapos is napaka linis niyang tingnan mga casters. Kasi yung mga wireless na lang yung makikita niyo yung mga wire kasi nakalagay na siya sa loob ng insulator hose. So ayun mga casters, no. So unti-unti nang pinapasok yung mga wires more on dito na side sa ito para mas malinis siyang tingnan. Kung nakikita niyo mga casters yung wire galing dyan papunta dyan, takbo dun. Yan. So pagkatapos sa dito na side, sa kabilang side naman, so hindi mo na to makikita tong mga wires na ito kasi ilalagay siya ng insulating na box yung mga wires. So mga casters, so sa nakikita nyo yung mga wire dito less na lang, no? Kasi pinasok yung insulating box ito. So running yung insulating box papunta dyan, patungo dun sa battery. Pero before siya ikinagot sa battery, may fuse na nilagay si Sir Joren. Yung color yung color white. Yun yung fuse. Ito yung fuse na nilagay. Tapos of course yung positive, negative. Dito didirekta yung wire patungo sa fuse, tapos fuse dyan sa box. So mga casters, sinimula na ni Sir Jorens na ano yung mga wire sa dito na side. Kung napansin niyo, unti-unti niya nang pinapasok yung mga wire at kinonect yung wire dun sa horn katulad sa ginawa dito sa kabilang side. Yan. So yun yung ginagawa dito sa camera. Kinonect yung mga specific wires doon sa busina. At yung mga remaining wires na mga mahaba, yun yung ipapasok sa insulator hose katulad sa ginawa dito. So wala na kayo makikita ang mga wire na nasa labas kasi nakapasok na siya sa insulator hose. Para yung ginawa dito, yun din yung gawin doon sa kabila. Yung apat na relay na ito, yung apat, nilagay na lang dito tapos tinalian ng cable tie para mas intact siya. So, dalawang cable tie enough na para mag-intact yung apat na relay. So yung isang relay is again para sa TDD Night Ranger, tapos yung tatlo sa ibang lights. So, sa kabilang side, sa napansin yung mga casters, wala na. Nirap na ng electrical tape yung insulation box sa hose pala, katulad sa ginawa dito sa kabila. So mga casters, recap na, no? So tapos na dito yung side na to, tapos sa kabilang side naman, as you can see malinis na siyang tingnan, so okay siya. So yung currently na wino-workout ngayon ni Sir Joren is yung mga wires sa mga auxiliary light natin sa KS3 and then sa TDD Night Ranger natin na wires, no? So running yung wires papunta dito, yan. So yung wires din na connected sa bagong switch na nilagay natin, yung tapos switch yan. Yun yung wires. So yun yung mga wires na wino-workout na yan. So meron pang mga testing para walang error. Functional na pa lahat talaga. So dito na lang yung workout. So dito at saka dito, I think parang tapos na siya. So dito na lang na wires. Yung wires dito connected, running patungo dito sa tatlong switch. So mga casters, I think patapos na si Sir Joren sa dito, no?
yung mga inikaso ni na wires, yung sa wire dito sa auxiliary lights natin, yung sa TDD at saka sa K3S na ma-properly coordinated sa bagong switch na connect natin. Ito yung bagong switch. So tinest na kanina, so okay na. So i-ano na lang, i-polish na lang siya, tapos i-aftercare para malinis pa rin siyang tingnan. Yung mga wires ay inilagay pa rin ng insulator hose, at saka before niya put yung cover dyan sa taas, i-finalize na muna before na ilagay yung cover dito. So may isa lang problema, yung sa dito na side hindi siya umiilaw. So after dyan sa after yan ma-okay, then meron i-check si Sir Joren sa ito sa dito na area kasi hindi umiilaw yung eyeline natin. Didi, basa ka lights. Basa, ang basa na saan? Okay, off tanan. Oh, bisina. Dali ko. Pindutan ang switch dire lang. Dali. Dali. Okay, bisina. Nasa para off aron mo kansa mo pa-play. On balik. Okay, tapos ka. Okay. Balik ang feelings. Tapos Ha? So yun mga casters, no? So I think okay na lahat, no? So na-test na yung dapat test, no? So yung gagawin na lang is sa ulo na yung mga yung side light dito sa gilid, no? So sa ulo na lang kasi na-finalize naman na okay lahat, so function naman. So ganyan naman talaga yung gagawin natin mga casters before natin talaga i-finish yung work. I-test muna kung gumagana ba lahat, no? Kasi if may isang wire na hindi gumagana, merong hindi na connect or ano ba, may mali, so balik mo naman sa simula. So kaya before i-finally close talaga, i-finalize yung mga succeeding na mga steps, i-test mo talaga yan, trial and error, para ma-check if okay ba lahat. So ayun, so unti-unti na binabalik ni Sir Jorens yung cover natin, yung cover sa sides at saka sa dito rin area. itong espada doon niya. So mga casters, welcome back, no. So time check, it's already 4:22 PM and nakaalis na tayo sa bahay nila ni Sir Jorens, no. So tapos na natin na napa-service yung motor natin. Okay, so I'll be rechecking the 7 modes mga casters mamayang gabi pagdating natin sa bahay. Okay, so dito ko na lang muna tatapusin yung vlog ko and i-continue ko na lang if nandun na tayo sa bahay. Okay, and gabi na yan, sa time na yan, so much better if sa gabi natin i-check para makita talaga natin yung labas, yung itsura sa lights. Okay, sa 7 different modes of the TDD Night Ranger. Okay, so dito muna ako mga casters, and I'll continue this vlog pagkatapos natin aabot sa bahay, kasi i-vlog ko for the continuation yung 7 modes during night time para mas makita, may clear tayo na view sa mga different 7 mode lights na kayang ibigay ng TDD Night Ranger natin. Okay,